Kagulat World, buong California. Alexandra Ayala ay muling nagtala ng isang makapangyarihang panalo sa Miami Open nang ipaampon niya si Katie Volinets sa first round, 6-3, 7-6. Hindi ito simpleng upset lamang. Ang manlalarong Pinay ay nagpamalas ng maturity, focus at confidence na bihira sa murang edad. Sa unang set, ramdam ang ritmo ng kontrol na hindi pinayagan ng Amerikana na mas set up ang kanyang malalakas na baseline shots. Sa second set naman, makikita ang pagiging composed ni Ayala sa pressure moments, lalong-lalo'y sa tiebreak kung saan kinumpirma niya ang panalo. Ang takbo ng laban ay malinaw na isang statement para sa Ayala. Hindi lamang siya one to watch sa hinaharap. Nagsimula na siyang maging threat sa kasalukuyan sa WTA stage. Ang kanyang serve ay naging matatag, ang returns agresibo at maayos ang footwork sa hardcourt na Miami, isang korte na kilala sa mabilis na tempo at malupit na rebounds. Ipinakita ni Alexandra na hindi siya natatakot sa spotlight at kayang pumilat sa kompetisyon gamit ang tamang kombinasyon ng lakas, technical na kaalaman at mataas na basketball IQ. Patawad, tennis IQ. Para sa Pilipinas, ang malaking panalo ni Ayala ay hindi lamang numero sa scorecard. Ito ay simbolo ng bagong kabanata sa Philippine tennis. Isang batang Pilipina na hindi lang umaakyat sa ranks ng world tennis, kundi may kakayahang lumakad ng madaig ang mga European at American seeds. Sa landas na sinimulan niya, makikita ang pag-asa ng maraming kabataang manlalaro sa bansa na ang global stage ay hindi pa rin hawak ng ilan lamang. May puwang pa ang Pinoy para mag-shine. Technically, ang kanyang performance ay nag-stand out dahil sa pagka-efficient ng galaw, tama ang shot selection, at hindi nabawasan ang intensity, kahit halatang mas mabigat ang pressure. Sa tennis, hindi sapat ang physical attributes. Kailangan ng patience, discipline, at strategic timing. At sa panalo niya kay Volinets, ipinakita ni Alexandra na mayroon siyang samahang iyon. Nakita ng analysts at coaches na hindi basta-basta pambato ng murang talento, may heritage na dapat bigyang pansin at muling pagbuo sa world circuit. Ngayon, habang nagpapatuloy ang tournament, ang tanong na kumakapit sa mga tagahanga at eksperto ay, hanggang saan nga ba aabot ang momentum ni Alexandra Ayala? Ang naging panalo ngayong gabi ay magbubukas ng maraming oportunidad, ngunit mas malaki ang hamon. Kakailanganin niyang panatilihin ang consistency, labanan ng fatigue at paghandaan ang sunod na kalaban na posibleng mas mataas ang ranggo at mas karanasan. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi na lang siya basta sorpresa. Siya ay headline. Sa panalo niya kini, hindi lang ginulat niya ang California. Ginulat niya ang buong tennis world at ipinakita niya na ang mga batang Pilipino ay pwedeng gumawa ng ingay sa pinakamalaking entablado. Buong California ginulat ng bumagsak sa Miami Open si Katie Volinets sa kamay ni Alexandra Alex Ayala sa round 1, kung saan nag-record ang Filipina ng 6-3, 7-6 sa isang matinding laban. Para kay Alex, hindi lang ito basta panalo. Ito ang kanyang unang main draw win sa Miami Open, isang milestone na nagpapatunay na hindi na siya simpleng wildcard contender, kundi isang player na kayang makipagsabayan sa mas mataas na ranggo. Mula sa simula ng laban, ramdam na hindi siya basta mapapabigla sa pressure. Nauna man siyang ma-shock at bumigay sa unang laro ng kanyang serve, muling kargado ang utak niya at mabilis siyang naka-recover. Ipinakita niya ang kanyang agresibo sa return game. Hindi hinayaang magpatakbo si Volinets sa rallies at pinilit niyang i-pressure ang opponent sa bawat pagkakataon. Habang nagpapatuloy ang laro, mas tumibay ang mentalidad ni Ayala. Sa second set, nagkaroon ng tie-break kung saan kapansin-pansin ang kumpiyansa ni Alex. Sa crucial na puntos, hindi siya nagpanic. Sa halip, nagamit niya ang tamang teaming para mag-generate ng malupit na service at return exchanges na pahirapan ang Amerikanang kalaban. Sa huling bahagi ng set, ipinakita niya ang kanyang resiliency, isang katangiang highly prized sa mga professional tournaments na may malaking presyon. Ang estadistika ng panalo ay nagpapakita rin ng mahusay na kontrol. Ayon sa Match Analytics, nanalo si Ayala ng higit sa kalahati ng kanyang return points at ipinakita rin niyang kaya niyang mag-execute ng breakpoint opportunities sa tamang oras. Ang kanyang serve, bagaman may moments ng kahinaan sa first serve, ay sapat para mapanatili ang momentum at hindi siya basta-basta naputol sa kanyang sariling laro. Para sa Pilipinas, ang panalo ni Alexandra ay mas malaki kaysa sa isang round win. Ito ay simbolo ng pag-akyat sa international tennis scene.
Isang pambansang tagumpay na nagpapaalala sa mundo at sa mga kabataang manlalaro na may Pinoy na pwedeng maglaro ng mataas at pwedeng manalo laban sa mga matataas na ranggo. Ang kanyang tagumpay ay hindi simpleng bahagi ng kanyang career. Ito ay bahagi ng pagangat ng Philippine tennis sa global map. Buong California at buong tennis world ang literal na napatigil nang makita nilang hindi lang basta nanalo si Alexandra Ayala. Inihaw niya, kinontrol at in-outclass si Katie Volinets sa round 1 ng Miami Open. Sa unang tingin, parang routine win lang ito para sa isang racing star. Pero kapag inisa-isa mo ang mga detalye mula sa RLS at mismong galaw ni Alex sa court, malinaw. May bago, may mas mature, at may mas delikadong bersyon ng Ala na lumalakad ngayon sa WTA. At nakita natin kung paano niya pinatay ang momentum ni Volinets sa pressure points. Sa mas malalim na pagsusuri, lumalabas na ang tunay na panalo ni Alex ay nasa larangan ng mental toughness. Sa second set tie-break pa lang, makikita mo na. Hindi siya nagpanic kahit 2 beses na halos mag-shift ang momentum. Dati minsan bumibitaw siya kapag dumidikit ang score. Ngayon, may composure na, may breathing control, may maturity na hindi mo makikita sa isang typical 19-year-old player. Hindi lang siya naglalaro, nagdi-deliver siya. Kung pag-uusapan ng taktika, malinaw ang blueprint, kunin ang ritmo ng kalaban, sirain ang confidence sa rally exchanges, at gamitin ang bilis ng paa para kontrolin ang baseline. Si Volinets, na kilala sa consistency at counter-punching, ay parang nahubaran sa laban. Kada return ni Alex, parang may mini-blow sa dibdib ni Volinets. Kada aggressive forehand ni Alex, parang nababawasan ang kumpiyansa ng kalaban. At pagdating sa net, mas lumakas ang instinct ni Alex. Mas decisive, mas controlled, mas fearless. Ang pinakamalaking pangyayari dito ay hindi ang panalo mismo, kundi ang teaming. Miami Open ito, premier event. Malalaking pangalan, malalaking manlalaro, malaking stage. At ang unang ipinakita ni Alex ay hindi kaba, hindi pag-aalangan. Ang ipinakita niya ay, handa na ako para sa level na para itong statement game na sinasabing hindi na siya turista sa main draw. Competitor na siya. Problema na siya. At kung tingnan mo ang body language ni Alex noong matapos ang laban, hindi siya nag-celebrate na parang malaking upset ang ginawa niya. Hindi siya nagulat sa sarili niya. Parang expected. Parang sinabi ng kilos niya, dapat lang. Iba ang confidence na ganoon. Iba ang isang atleta kapag naniniwala na hindi lang siya pwede manalo, kundi dapat manalo. Ito ang dahilan kung bakit gumugulong ngayon ang hype sa kanya. Hindi dahil Pinay, hindi dahil wildcard, hindi dahil rising star. Pero dahil sa unang pagkakataon, malinaw na malinaw, Alexandra Ayala is starting to look like a future top 20 player. And if she shocks Ostapenko next, hindi lang California ang magugulat. Buong mundo.